Praise God. Isang pinagpala nga po ba sa bawat isa? Pinagpala po ba ang bawat isa? Amen. So napakabuti po natin Diyos na maraming mga problema na dumating sa atin pero patuloy pa rin siya gumagabay sa atin. Sabi nga sa Deuteronomy 31:6, sinabi ni Moses sa mga Israelita na magpakatatag kayo, lakasan ninyo ang inyong loob sapagkat sa mga ni Yahweh, yung Diyos na kayo iwanan ng pagpapayan. Pwede ba natin palakpakan natin Diyos? Salamat po ba sa natin? Sadyang pakibuti ng ating Panginoon. Nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating magkukulang, biyaya niya'y patuloy na tulad ng pagsikat ng itong araw, patuloy siyang magbibigay ng lahat. Kaya sa puso ko't ang dami katapatan ay aking purihin. Dakila ka, O Diyos, dapat kang mahunay, magmula sa ugat ng aming lahi. Mundo'y ako sa ang lagi, maging hanggang wagas itong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y namin purihin. Sa buong mundo ay aking awit. Nakita ang iyong katapatan, pag-ibig ko walang hanggan. Nakita ang Diyos, sapat kang tampunan, magmula sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw pag-asa ang lahi, maging hanggang wagas itong buhay. Nakila ka sa habang panahon, katapatan at ika'y nasa suliyan. Sa bawat ligahin tagumpay manahon, naluyan ang pag-asa kung kailangan ilaon. Pag-ibig ko yan ay sa akin doon hanggang ngayon, nakila ka. Tagumpay manahon, naluyan ang pag-asa kung kailangan ilaon. Pag-ibig mo yan ay sa akin noon hanggang ngayon, nakila ka. Nakila ka. Nakila ka.
pangalan ng Panginoon Diyos. Amen. Praise the Lord. Pagpalang hapon po sa bawat isa at maulan na hapon din. Sa mga kapatid po natin na patuloy na nakasubaybay sa ating online prayer meeting tuwing Webes dito po sa Horizon Life City Church, dito po sa Sindalan, ay pagpalang hapon po sa bawat isa sa inyo. Maging sa mga kapatid natin na wala ngayon dito sa ating prayer room, na sila po ay mga nasa banig ng karamdaman. Ang Diyos po ang kagalingan po ng ating Panginoon, ang gagaling sa ating Panginoon ay patuloy pong sumainyo. Amen. Praise God. Bago po natin umpisan ang ating pong aralin sa hapong ito, tayo po ay sumandaling manalangin at humingi ng gabay sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu. Dakilang Diyos, tunay kang mabuti sa bawat isa sa amin. Tunay kang hindi nagbabago. Ang katapatan mo ay wagas. Kailan pa man, hindi ka nagmamaling, Panginoon. Palaging bago ang iyong biyaya sa bawat sa amin. Sa hapon ito, Panginoon, ako po ay nagpapakumbaba. Gamitin mo po ko bilang isang instrumento, dalo yan ang iyong mga salita. At dalangin ko po, Panginoon, ang lahat ng mga pakikinig, Panginoon, sa oras nito, Panginoon, ay abutin mo po at katagpuin ang iyong pangyarihan sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Salamat po sa bawat isa na naririto sa pag-iingat po sa amin. Kung aming samot panalangin, may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pong aralin ngayon ay susuriin po natin ang ilan sa mga taong ito, ang kanilang mga tugon, at ating pong hahanapin din sa ating sariling mga puso upang malaman kung tayo po ay talagang kumikilos ayon sa plano ng Diyos o hindi. Ang layunin po ng Diyos na itaas ang bansang Israel ay sumusunod sa isang kamangha-manghang plano na kinasasagutan ng tatlong paunahing bansa na tinatawag ng mga Hebreo, mga taga-Ehipto, mga Canaanites at maraming mga tao tulad ni Abraham, Jose, kanyang mga kapatid, asawa ni Potiphar, tagapagdala ng kopa ng hari ng Ehipsyo, ang Paraon at ang kanyang anak na babae, sina Moses at Aaron, Joshua at Caleb, at Rahab, at si Rahab na isang prostitute o sa Tagalog ay patuto. Ganyan pa man, kapansin-pansin na ang ilan sa mga taong ito ay tumugon ng iba sa plano ng Diyos sa kabila ng kanyang pangako na sila ay dadalhin sa isang lupaing dinadaluyan ng gatas at kulot. Po. May mga tao raw po na nauuna sa plano ng Diyos
o pinangunahan nila ang plano ng Diyos. Dito po sa Exodo 2, o Kapitulo 2, versikulo 11 hanggang 14. Samahan niyo po ako sa aking pagbabasa. Exodus 2, 11 to 14. Sabi po dito, nang binata na si Moses, dinalaw niya ang kanyang mga kababayan at nakita ang hirap na tinitiis ng mga ito dahil sa mabibigat na gawain. Nakita pa niyang sinasaktan ng isang Ehipsyo ang isang Hebreo. Luminga-linga siya nang walang makitang tao. Pinatay niya ang Ehipsyo at ibinaon sa buhangin. Nagbalik siya kinabukasan at may nakita siyang dalawang Hebreyong nag-aaway. Tinanong niya ang may kasalanan, bakit mo sinasaktan ang kapwa mo Hebreo? Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang mga siwa at humatol sa amin? Papatayin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo sa Ehipsyo? Ganting tanong nito sa kanya. At natakot po si Moses nang marinig niya ito at noon niya nalaman na may nakakita pala sa ginawa niya sa Ehipsyo. Ano po? So dito po ay pinatay ni Moses ang Ehipsyo o ang isang Egyptian. Dito po ay malinaw na ang pagpatay ay isang mapangahas. Ano po? At si Moses unang tumingin, ganito, ganyan. Ibinunyag niya ng kanyang konsensya na wala siyang legal na otoridad na gawin ang kanyang ginagawa o ginagawang pagpatay. Batid niya ang kanyang tungkulin na tubusin ang mga taga-Israelita. Ano po? At dito mabilis siyang gumawa ng maling galaw at sa maling oras. Dito rin po ay si Moses ay naging isang self-styled. No? Nagkaroon siya ng self-styled na bilang isang manunubos. Ang ilang mga tao ay kumukuha ng mga bagay sa kanilang sariling mga kamay. Naalala niyo po napanood niyo po ba yung sa balita yung isang dating pulis na nasabi niya nasabi ng siklista at binabaan niya at tinutukan niya ng baril. No po, kagaya po ng isang dating pulis na ito, no? Na ibinibigay niya yung kanyang kumukuha siya ng lakas sa kanyang mga kamay, no? Dito ay minamadali ang plano ng Diyos at lumilikha ito ng nagre-resulta ng kaguluhan. At dito rin po ay kinailangan ni Moses ng isa pang 40 taon ng pagsasanay sa isang banyagang lupain. At kailangan ituro sa kanya ng Diyos, ang plano ay sa Diyos at tayo ay mga instrumento lamang. Kaya gagamitin niya tayo kapag gusto niya, hindi kapag gusto natin. May mga taong sumusuko sa plano naman ng Diyos. Dito po sa Exodus 3, 1 to 22,
Samahan niyo po akong magbasa muli. Samantala, mula nang tumira si Moses sa Madian, siya na ang nag-aalaga sa kawan ng binan niyang si Jericho o si Jethro. Minsan itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya, parang ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moses na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Kataka-taka ito. Tignan ko nga mabuti kung bakit di nasusunog gayong nagliliyab." Nang lalapit na si Moses, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moses, Moses." "Ano po iyon?" sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac at Jacob." Tinakpan ni Moses ang kanyang mukha pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Nakita kong labis na pinaghihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Kaya bumaba ako upang sila'y iligtas, ialis sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak, sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Pariseo, Hebeo at Jebuseo. Narinig ko nga ang daing ng aking bayan at alam ko ang pangaaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayan." Sumagot si Moses, "Sino po akong haharap sa Paraon at maglalabas ng bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan," sabi ni Yahweh. Sinabi ni Moses, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang, ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?" Sinabi ng Diyos, ako nga. Sabihin mong sinugo kami, ako nga. Ako nga ni Yahweh, ng Diyos ng iyong mga ninuno, ng Diyos ni na Abraham, Isaac, Jacob. At ito ang pangalan itatawag nila sa akin magpakailanman. Lumakad ka na at tipunin mo ang mga leader ng Israel. Sabihin mo sa kanilang, nagpakita ako sa iyo, akong si Yahweh, ang Diyos ng iyong mga ninuno, nina Abraham, Isaac, Jacob. Sabihin mo ako'y bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Dahil dito, iaalis ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa mayamang at masaganang lupain ng mga Kananeo, ng mga Heteo, ng mga Amoreo, ng Pariseo, Beo, at ng mga Jebuseo. Pag-iinggan ka nila. Pagkatapos, isama mo ang mga leader at pumunta kayo sa Paraon. Sabihin mong ako si Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreo, ay nagpakita sa iyo at kayo'y maglalakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang maghandog sa akin. Alam kong hindi siya papayag hanggat hindi siya dinadaan sa dahas. Kaya ipapadama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Parurusahan ko ang buong Ehipto sa pamagitan ng mga kababalaghan. Pagkaraan noon, papayagan na niya kayong umalis. Idinugtong pa ng Diyos, pagagaanin ko sa inyo ang loob ng mga Ehipsyo upang
may madala kayo paalis, pag-alis. Lahat ng babae ay manghihingi ng damit, alahas, ng ginto o pilak sa kanilang mga kapitbahay at sino mang babaeng nandoon, ipasusuot ninyo ang mga ito sa inyong mga anak. Sa ganitong paraan, masasamsam ang ari-arian ng mga Ehipsyo. At dito naman po sa Exodus 4, 1 to 17, itinanong ni Moses, anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ang mga Israelita at hindi maniwalang nagpakita kayo sa akin? Anong iyang tangan mo? Ganting tanong sa kanya ni Yahweh. Tungkod po, sagot ni Moses, titiwan mo, utos ni Yahweh. Tinitiwan nga ni Moses at ito'y naging ahas, pagsahin sa lupa, kaya't siya ay napaurong. Sinabi sa kanya ni Yahweh, hawakan mo sa buntot ang ahas. Hinawakan nga ni Moses at ito'y naging tungkod uli. Ganyan ang gagawin mo para maniwala silang nagpakita ako sa iyo, ang Diyos ng inyong mga ninuno, nina Abraham, Isaac at Jacob, sabi ni Yahweh. Ipaloob mo ang iyong mga kamay sa damit mo, sa tapat ng iyong dibdib. Sabi pa ni Yahweh, ganyan nga ang ginawa ni Moses at nang ilabas niya ito ay dipos ng ketong. Ipaloob mo uli, utos ni Yahweh. At sumunod naman si Moses. Nang ilabas niya uli ang kanyang kamay, wala ng ketong. Sinabi ng Diyos, kung ayaw ka pa nilang paniwalaan sa unang kababalaghan, malamang na paniniwalaan ka na nila sa ikalawa. Kung ayaw pa rin nilang makinig sa iyo, kumuha ka ng tubig sa ilog Nilo, ibuhos mo sa lupa, at ang tubig na iyon ay magiging dugo. Sinabi ni Moses, Panginoon, sa mulat-mula pa ay hindi pa ako mahusay magsalita. Makapal po ang aking dila. Ito nga, pautal-utal ako magsalita. Sinabi ni Yahweh, sino ba ang gumawa sa bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at may kapangyarihang bumulag? Hindi ba akong si Yahweh? Kaya nga, lumakad ka na tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Yahweh, sinasama ko kung iba na ang iyong suguin, sagot ni Moses. Dahil dito, nag-aalit si Yahweh kay Moses. Sinabi niya, hindi ba kapatid mo ang Levitang si Aaron? Alam kong mahusay siyang magsalita. Darating na siya at makikipagkita sa iyo. Matutuwa siya sa pagkikita ninyo. Kausapin mo siya at sabihin mo ang dapat niyang sabihin. Tutulungan ko kayo sa pagsasalita at ituturo ko sa inyo ang inyong dapat gawin. Siya ang magiging tagapagsalita mo sa mga tao at ikaw ang magiging parang Diyos na magsasabi sa Kanya kung ano ang sasabihin niya. Dalhin mo ang iyong tungkod pagkat iyan ang gagamitin mo sa paggawa ng kababalaghan. So kung nga po ng binanggit ko dito sa point 2, may mga taong sumusuko sa plano ng Diyos. At dito po ay narinig natin si Moses na siya ay umaatras. Ano po? Dahil siya raw ay hindi sanay magsalita at pautal-utal. Kaya nagkaroon pa siya ng spokesperson, si Aaron. Ano po? So, nagbigay si Moses ng maraming dahilan na nagpapahiwatig ng kawalan ng pananampalataya. Nang buhayin ng Diyos ang pagkaraan ng 40 taon
sa pagkakataong ito ay umurong si Moses sa plano ng Diyos. Ano po? Pansin natin, no, na umurong siya. Nagalit si Moses, ay si Yahweh, dahil sa kanyang pag-urong. Dito po ay nabasa natin kanina, binanggit din na pinatay ni Moses ang Egyptyo dahil sa udyok, hindi sa pamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Ang mga kahihinatnan nito ay pagkawala ng karisma, pananabik at pananampalataya. Kapag umatake ang kabiguan, nawawala po ang ating mga pananampalataya na iniiwan ang lahat kasama ang pagkatawag. Mga pangako, plano ng Diyos at umaatras tayo pabalik sa sarili nating maliit na mundo kung saan nakakaramdam tayo ng katiwasayan. Ano po? Pero sa kabila po nun ay mali na tayo ay bumalik dun sa ating gawain. Napakiramdam natin ay dun tayo masaya, dun tayo matiwasay. No po? Pero mali na tayo ay bumalik sa dati nating gawain. Ang ilan ay nakakaramdam daw ng galit sa Diyos at sinisisi siya sa hindi pagsunod sa plano. Sa katotohanan po, kung sino ang may pananagutan sa paglipat sa plan B, sapagkat ang plano po ng Diyos ay plan A. Pero nagpupunta po tayo sa plan B. Bakit po? Naiinip tayo. Kaya dito ay sinasabing napapangunahan natin ang plano ng Diyos, no? Imbis na ang plano ng Diyos ay plan A, ay pumupunta agad tayo sa plan B. Ang mga Israelita daw po ay madalas na lumilipat sa labas ng plano ng Diyos. Dahil sila ay isang mapanghibagsik na bansa. Ang mga taong mapanghimagsik ay walang pasensya sa Diyos. Iniisip nila na walang saysay na umasa pa sa Diyos at piliin na lumakad sa mga landas na tila tama sa kanilang sariling mga mata. Sabi po ng Kawikaan 14:12, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Ano po? May mga tao naman daw pong kumikilos ayon sa plano ng Diyos. So dito po ay matutunghayan natin ang mga taong kumikilos ayon sa plano ng Diyos. Pwede po ba kayong makipagbukas sa akin sa Joshua 2? 1 hanggang 24. So, basa po ulit tayo hanggang 24. Buhat sa kampamento ng Sitim ay nagpadala si Josue ng 2 tiktik na pinagbibilinan niya ng ganito. Tiktik po, ibig sabihin yung mga spy na po. Iba yung pagkasaling dito. Naiwan po kasi yung aking Bible. So, ito po yung mga spy, no? Espiya. Na pinagbilinan niya ng ganito. Pumunta kayo sa Jericho at manmanan
mabuti ang kabayanan at kabukiran. Pumunta nga sila sa Jericho at nakituloy sa bahay ni Rahab, isang babaeng nagbibili ng panandaliang aliw. Nakaabot sa hari ng Jericho ang balita na may mga tik-tik. Medyo pangit pakinggan, no? Tik-tik. O espiya na Israelitang nakapasok sa bayan ng gabing iyon. Nagpasugo kay Rahab ang hari at ipinasabi, ilabas mo ang mga lalaking nakituloy sa iyo. Naparito ang mga iyan upang maniktik. Ngunit itinago ni Rahab ang dalawa. At pagkatapos ay ganito ang sinagot. Mayroon nga pong mga lalaking nakituloy sa akin, ngunit hindi ko po alam kung taga saan sila. Umalis po sila ng ipipinig na ang pintuan ng lungsod. Bago kumagat ang dilim, hindi ko po nausisa kung saan sila paroroon. Ngunit kung hahabulin ninyo, agad ay aabutin ninyo. Sa itaas ng bubong niya dinala ang dalawang tiktik o espiya at tinabunan ng mga tangkay ng lino na naitambak niya roon. Hinabol nga ng tauhan ng hari ang dalawang tiktik hanggang sa tawiran ng Ilog Jordan o Jordan. Pagkalabas ng mga humahabol, ipininid ang pinto ng lungsod. Bago natulog ang mga tiktik, umakyat si Rahab sa bubong at sinabi sa kanila, alam ko na ipinagkaloob sa inyo ni Yahweh ang lupain ito. At ang mga taga rito ay gulong-gulo dahil sa inyo. Gayon din ang lahat ng mga naninirahan sa paligid. Nabalitaan namin kung paanong pinutuyo ni Yahweh ang dagat ng mga tambo na kayo'y tumawid galing sa Ehipto. Nalaman din namin na nilupig ninyo sinaharing Sehon at Og ng mga Amoreo sa ibayo ng Jordan at pinuksa ang kanilang mga kubo. Nagulat kami nang marinig ang mga balitang iyon. Natakot kaming humarap sa inyo sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at lupa. Ipangako ninyo sa ngalan ni Yahweh na tutulungan ninyo ang aking angkan alang-alang sa pagtulong kong ito sa inyo. At bigyan ninyo ako ng isang katibayan o katibayan. Ililigtas ninyo ang aking ama, ina, mga kapatid at ang kanilang sambahayan. Huwag ninyo kaming hayaang mapatay. Sinabi sa kanya ng mga tiktik, ang buhay namin ang garantiya sa buhay ninyo. Huwag mo lamang sasabihin sa may kapangyarihan na kami naririto. Hindi kayo maaano pag ibinigay na sa amin ni Yahweh ang lupain ito. Dikit sa moob ng Jericho ang bahay ni Rahab, kaya buhat sa kanyang bintanay, inihugos niya sa labas ng lungsod ang dalawang tiktik. Ngunit bago sila umalis, sila'y pinagbiginan niya ng ganito. Bagtasin ninyo ang kaburulan nang hindi kayo masalubong ng mga tauhan ng hari. Magtago kayo roong 3 araw. Pagkabalik na sa lungsod ng mga humahabol sa inyo, saka kayo magpatuloy ng inyong lakad. Sinabi naman sa kanyang dalawa, pinanagutan namin ang aming pangako. Ngunit kailangan gawin mo ang sumusunod. Pagbalik namin, para sa kupin ng inyong lungsod, ilawit mo ang pulang lubid na ito sa bintana ng aming lalabasan. Ipunin mo sa iyong bahay ang iyong ama, ina, mga kapatid, at ang buo nilang angkan. Ang lalabas ng bahay ay di namin pananagutan kung mapatay man. Ngunit kami ang mananagot pag may napinsala sa sino mang nasa loob. At kapag isiniwalat mo itong ating pinag-usapan, huwag mo nang asahan
ang pangako namin sa iyo. Sumagot ang babae, sang-ayon ako. Ihinugos nga niyang palabas ang dalawa. Pagkatapos, itinali niya sa bintana ang lubid na pula nang nakalawit sa labas ang dulo. So binagtas ng dalawa ang kaburulan at ang tago roon samantalang sila ay pinaghahanap ng mga tauhan ng hari. Pagkatapos ng 3 araw, bumalik na ang mga ito sa lungsod nang sila ay hindi makita. Bumaba naman mula sa kaburulan ang mga tiktik, tumawid ng ilog at nagbalik kay Josue. Iniulat nila kay Josue ang buong pangyayari. Ibinigay na sa atin ni Yahweh ang lupain iyon. Wika nila. Mabanggit lamang ang pangalan natin nangangatog na sa takot ang mga taga roon. So tama po ang 24, no? So ito po yung mga taong kumikilos ayon sa plano ng Diyos. Si Rahab, no po, ay hindi man kabilang sa bansang pinili ng Diyos. Ngunit mapagkumbaba niyang sinunod ang plano, siya at ang lahat sa kanyang pamilya ay naligtas habang ang iba na nabuhay sa paghimagsik laban sa Diyos ay pinatay. Ang mga taong tulad po ni Rahab ay nagwagi sa lahat ng kanilang ginagawa. Sinusunod nila ang eksaktong plano ng Diyos. So kapatid, kung nais mong kumilos kasama ang plano ng Diyos, matiyagang maghintay sa Diyos na ihayag ang tamang oras, sundin siya sa pamamagitan ng pagsuko ng iyong sarili, kalooban sa Kanya, at magpasakop sa otoridad at manampalataya sa ating Diyos. Nakakatuwa po, no? Na ang ating Panginoon ay may kakayahang maglabas ng mabubuti ng mga bagay na gumugulo sa atin. Ang mismong bunsod ng nagudyok kay Moses na maghiganti sa maling paggawa o bukod sa nararapat na proseso na ng batas ay nabuo upang gawin ang gawain ng Diyos. Ang ating mga pagkakamali ay nagdadala ng plano sa pansamantalang paghinto. Ngunit hindi ito mapipigilan. Ikaw ba ay nasa gulo dahil sa mga mapanghas na desisyon? Ang Diyos po ay nagdudulot ng kabutihan sa ating mga pagkakamali. Gayunpaman, ipinadala niya tayo sa isang panahon ng pagdidisiplina. No? Minsan po ay pinararanas ng Diyos ang pagdidisiplina sa bawat isa sa atin. Sa panahon ito, binibigyan niya tayo ng panahon ng pagmumuni-muni sa ating mga dating pagkakamali, matutong gawin ang tama, matutong umasa sa Diyos, bumuo ng pasensya at titigil sa sarili. Para po kay Moses, ang panahon ito ng pag-aaral at pagninilay ay kasing haba ng 40 taon. Kapag tayo daw po ay tamad, madaling masiraan ng loob, o magambala, maluwag na pananalig at pananampalataya,
Ito po ang nagiging dahilan kung bakit humihinto ang ilang mananampalataya sa ministeryo. Napakadelikado po na umiwas sa plano ng Diyos na hindi niya makikita ang katuparan ng mga pangako at plano ng Diyos para sa kanya maliban kung ang taong umaalis sa covering ng Lord ay magsisi. No? Maliban na siya ay magsisi. Kaya paano pa tayo lilipat sa labas ng plano ng Diyos? Paano tayo kikilos ayon sa plano ng Diyos? Hindi bababa, ngunit hindi limitado. Walang pasubali na pagsunod sa salita ng Diyos. Magdepende sa banal na Espiritu para sa mga direksyon. Pagpapasakop sa autoridad, maghintay ng tamang panahon, mapanalangining isinasalang-alang ang kalooban ng Diyos. Amen? Ang huling verse ko po na babanggitin ay ang Jeremiah 29:11. Sabi po sa Tagalog, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo kasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito ay mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Purihin ang salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, tunay nga Panginoon na mabuti po ang iyong plano sa bawat isa sa amin. At napakadelikado naman po ang lumabas sa iyong plano. Sapagkat hindi mo nais kami po ay mapahamak, ang nais mo kami po ay magkaroon ng pag-asa. Kaya nga, O Diyos, kamukha po ni Moses, na hindi niya alintana na siya po ay nakagawa ng kasalanan ng pagpatay. Ngunit, sa kabila noon, Panginoon, ang iyong mga plano pa rin ang nagtatagumpay. Kagaya po ni Rahab, na isang babaeng mababa ang lipad, ngunit siya ay ginamit mo bilang instrumento. Panginoon, kagaya po ng bawat isa, mga kapatid po namin sa harapan ng kamerang ito, ano man ang kanilang suliranin, dalangin ko, Panginoon, na sila po ay iyong katagpuin. Maranasan nila, Panginoon, ang iyong mga plano sa kanilang buhay. Salamat po, O Diyos, sapagkat tunay ka mabuti. Mula noon, ngayon, kailan pa man. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Nais mo kami po ay mapabuti at hindi mapahamak. Salamat po sa oras nito, Panginoon, sa mga salita mo na amin pong napaggulay-gulayan. Ito po ang aming sample panalangin na may pasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.